God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful to me. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory.
Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are
Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of
mga ka-amaners. Halina po kayo. Maupo, makinig, at matuto tayo sa mga kwentong binago ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Po, no? The resurrection of Jesus Christ and the power of His resurrection po, it will be experienced by the believers, no, all throughout their lives, no. As long na we exist, we worship, we honor, we bless, at we will be consistently doing what God has started in our life. Kasi sabi ng Panginoon, He who began a good work in you is faithful to complete it. Kaya na amen po. Amen dyan, no po? So magandang araw po mga ka-daily life sharing kung nasan po kayo sa panig ng mundo. Siguro umaga, sa ibang bansa, tanghali o gabi. Pero ang Diyos po laging gising at tayo po'y pagkapalain. Because we know that God will never sleep nor slumber at yung kanyang blessing will overflow sa bawat buhay po natin. Kaya inaanyahan po namin kayo na manatili po sa inyong panonood po sa ating programa po ngayong araw na to. And I thank and praise God for our beloved Pastor Dong Campoy and Pastora na lagi po nag-i-invite po sa akin para po magturo kabahagi po ng daily life sharing. At mula po sa Melbourne, Australia, ako po si Pastor Ernie Iradiel at ako po excited, no? So ang text po natin for today will be coming from 1 Corinthians 15:58. No po? At meron po tayong PowerPoint diyan, no? Pwede nating ilagay, no po, yung passage sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ito po sinasabi, no, therefore my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. No, ito po sa English Standard Version. Sa NIV, siguro mapoposin natin kasi sa NIV ang sinabi po rito is, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. Yan. So, pag tingnan po natin itong talatang ito, marami pong sinasabi sa atin ng Panginoon when it comes to our ministry, no? Whether we are leaders, no? Leaders sa gawain, no, sa isang Bible study group, o leaders po tayo sa ating mga pamilya, no po, sa ating mga trabaho, kasi tinawag po tayong mga leader po ng salita ng Panginoon. We lead people to Christ, no? Siguro manalangin po tayo sa Panginoon bago tayo magpatuloy. Ama, salamat Lord God sa isang magandang araw na pinagkulo mo sa amin, O God, kami pinagagala, natutuwa at pinalalakas ng iyong presensya sa aming buhay. At truly, Father, apart from you, we can do nothing. And so we will just yield on your words and whatever rebuke, correction that you want us to receive today. Father, we are all willing vessels, Lord, to receive the blessings and the inspiration of your word sa aming pong buhay, sa aming purpose, sa aming calling, even today, O God, in our generation, Lord, in our time, Lord, we will continually appropriate your words, Lord God, in all aspect of our lives. And so far, we thank you, God, and sa lahat po ng aming mga ka-daily life sharing dyan, na nanonood, ano po namin, Lord, na tumatagos po sa kanilang mga mobile phones, sa kanilang mga TV, Lord, itong mensaheng ito, Lord, ay bibigay mo sa bawat isa. And again, we are asking, Lord, for the anointing of the Holy Spirit upon their lives. We honor you. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. At lahat po ng pinagpala at pinagtagumpay ng Panginoon ay magsabi po ng malakas na Amen at Amen. Yan. Isulat nyo na lang po din po sa inyong comment, no? Sa comment section po na kayo po yung nag-amen. No po.
Sabi ko, isa pong pagkakataon muli ang binigay sa akin ng Panginoon para po magturo. Nitong title po na ating for this week, no, Leadership That Lasts. Leadership That Lasts. And sabi ko, hindi lang po to leader sa church, no? Sabi ko, it could be leadership in the family or leadership in your workplaces, no po, na tayo mga Kristiyano, hindi po kailangan ng title para lang mag-lead tayo sa Panginoon, no? We are called to be leaders of this world kasi we are carrying the message of God and we lead people to God, no? We connect people to God. So, yung text po na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, ang sabi po rito sa Tagalog, no? 1 Corinthians 15:8 para mas klaro pa, no? Sabi kayo, kaya mga kapatid, kung minamahal, ayan, sa Tagalog, no? Kaya mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag, kayo'y laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman nyo na hindi mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Alam niyo po ba itong sulat ni San Pablo Apostol? Kung tayo pinakikinig ng mga mensahe o nagbabasa ng Bible, diba meron kang mga ginuguhitan? Ito pong 1 Corinthians 15, parang guguhitan mo lahat. Kasi lahat po na sinabi ng Apostol Pablo, dito po sa 1 Corinthians 15:58, napakahalaga para po sa katulad nating mga leader. No, para sa katulad ng mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoon, no, na we are leading people to Christ, no? Whether you are a pastor or ordinary member of the church, you are called to lead people. So we are called leaders. At as a leader, kailangan po yung leadership natin hindi lang pang one day, no? Ito po yung tumatagal. And the Apostle Paul will give us a very clear teaching about ano ba yung sekreto para masabi natin ang paglilid ko is magtatagal to until the day that Jesus Christ will take us and bring us to the place where He is. No? Or kung darating man yung second coming tomorrow, hindi natin alam pero at least we are prepared. At least handa po tayo. No? At dahil pa hindi pa dumarating ang Panginoon, we are all have that mission. We have that mission to pursue the kingdom, to expand the kingdom of God. At gagamitin ni Lord, tayo po ng mga leader. At kung kayo po ay nakikinig dyan, pwede nyo isulat dyan, no? Sa baba, no? Ako'y leader, ako'y tinawag. Sulat nyo po yan. Babasahin ko yan later, no? Pagtapos po ng ating pong programa sa hapong ito. No po? So, leadership that lasts, ito po yung gusto ng Panginoon. At ginamit po ni Apostol Pablo, ito kanyang mga experiences. Alam niyo po ba na sa Apostol Pablo, nung lahat ng letter niya doon po sa mga churches, yung mga sinulat na Apostol Pablo, hindi niya naman alam na magiging part ng New Testament yung mga sinusulat niya. Wala siyang background na lahat ng letters niya, yung mga prison epistles, no, nung siya nakakulong, marami siya sinusulat ng mga church, yung mga kasulatan niya sa mga pastor, no, kay Timothy, no, kay Titus, yung mga sinusulat niya yan, mga pastoral epistle ang tawag diyan. No, pag sinabi pong epistle or epistole sa salitang Griego, epistole, ang sabi ng po all are those are writings of the Apostle Paul. Yung mga letter niya. Pero yung mga letter ni Paul, 14 books of the New Testament was written by the Apostle Paul. A man who was before persecutor of the church, pero with his encounter with Jesus in Acts chapter 9, everything changed. Sabi ko, in fact, he wrote 14 books of the 27 books of the New Testament. Ganun katindi yung paggamit ng Diyos kay Apostle Paul. At alam po natin, no, na siya yung nagsabing, I fought the good fight of faith, no? Mamaya, natin yan, no? Nasabi, I finished the race, I fought the good fight of faith. Sabihin, Paul died serving God. At ito, yung karapatan niya magturo para sa atin na ano ba yung sikreto para mag-last yung leadership natin. Yan. Kailangan po natin yan. Pero actually, hindi na secret yan. Kasi it was revealed in the New Testament writings. No? Kasama po dyan, itong sinasabi nating 1 Corinthians 15:58. Background po ng 1 Corinthians, alam niyo po ba ang church at Corinth, they were also being surrounded by temples. They're being surrounded by pagan churches, no? At kaya sinulat ni Paul yung church at Corinth is to promote unity in the church, no? Also, the purpose of his writing to the church at Corinth is to let the recipient
no, to learn the things about God, the role of the physical body. No, each member meron siyang physical, may role siya in the church, no, as a temple of the Holy Spirit, and also the nature of spiritual gifts. It was discussed in First Corinthians, in First Corinthians, no. Especially yung love, kasama yan, diniscuss ni Apostle po yan, and also the reality of the resurrection of Jesus and the resurrection of the believers. Yan, kasama yan. So, dito, pagbabalik po natin yung context ng First Corinthians, no, si Pablo, tinuro niya lahat yung dapat matutunan ng mga Gentile Christians dito po sa Corinth. At ito po sa tinawag niya is pinapalakas niya itong simbahan na to na inaatake rin ng kaaway, no? We all know, no, that the church that we have today is the same church that they had before, no? Pareho lang yung simbahan, no? And the church before and the church today is the same thing. We will also be attacked by Satan. Satan exists. Huwag natin kalimutan yan. And Satan also has a power. And don't underestimate the power of Satan kasi may kapangyarihan po siya. But of course, greater is He that is in us than he that is on the world, no? Mas makapangyarihan Diyos natin. Pero, kailangan po nating i-remind ang sarili natin. Like the Apostle Paul, inire-remind niya yung mga mananampalataya sa Corinto na they should never stop serving God. And when they lead up to the last breath of their lives, no? So, pag binalikan po natin, masyado specific ano ni Pablo rito, no? Actually, tinawag niyang yung mga mananampalataya, yung reader nitong 1 Corinthians na mga minamahal niya. Ulitin ko po sa Tagalog, ng 1 Corinthians 15:58, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, no? Paul tried to show them his support in their ministry. Sabi niya, mga kapatid kong minamahal. Ang sarap po yun, no, na meron kang marinig sa church na, nako, ito po yung mga kapatid kong minamahal. Kasi alam mo na may suporta ka agad. May alam ka, may nagpipray sa'yo, may nagpa-follow up sa'yo, may nag-encourage sa'yo, and to top it all, may nagre-rebuke sa'yo. No? Actually, maraming church member ay magpa-rebuke, no? Pero actually, rebuking is part of showing love. Di ba? Obedience, open rebuke is better than secret love. No? Yun ang love, yung nire-review ka. And sabi ni Pablo ito, kaya mga kapatid kong minamahal, mahal ko kayo. At ito nagbibigay si Pablo ng tatlong bagay paano ang isang mananampalataya is mananatiling naglilid, mananatiling naglilingkod, mananatiling nag-aapoy. No? Kasi po sa kapanahon po natin, marami po tayong mga challenges, marami po tayong, ngayon po, pag ayaw mo sa isang tao, kahit di mo kausapin, no? Ano lang deletean lang ang labanan. No? Ayaw mo sa akin, na delete, no? O disconnect, no? Yung mga ganun, hindi na nag-uusap. Ano lang, Facebook lang ang labanan, no po? Pero sabi po mga Kristiyano, kailangan po nating matutunan, paano ba talaga maging matatag hanggang huli? As a leader, worship leader, Bible study teacher, no? Kasi Satan is real. Satan exists, no? At meron tayong labanan. Sinabi ni Pablo yan, Ephesians chapter 6, for our battle is against flesh and blood. May battle. And our battle is not just from ordinary, no? Our battle is against principalities of darkness in the air. No? Matindi ang labanan po. Kaya si Pablo, ito po sa huling bahagi ng kanyang pagsulat sa church sa 1 Corinthians, in-encourage ng buong iglesia. Tatlong bagay po. And I believe, as leaders and members of the body of Christ, we should learn paano maging matatag hanggang huli. Una, basahin po natin uli yung ating text, no? Sabi ni Pablo, magpakatatag kayo. So unang mensahe po ni Pablo ito, kayo mga kapatid mama, magpakatatag kayo. So ang unang sikreto ng pagiging yung pagpapatuloy ng ating paglilingkod, paglilid is we should learn how to be steadfast. No? Be steadfast. Okay? Paul wants them to be faithful to the Lord and to his teaching about the Lord. Dalawa po yan. No? To be faithful to the Lord, pagkatawag sa Kanya, and to be faithful do sa mga teaching na dapat tungkol sa Panginoon. Remember all the teachings of the apostles
came from Jesus Christ. No? The reason why uh, the authors of the New Testament and even the Old Testament, no? Sa New Testament, for your writings to be included as canonized part of the New Testament, dapat ano ka, witness ka ni Christ at disciple ka ni Christ. No? That's why yung mga historian during the time of yung 400 silent years, no, from Old Testament to New Testament, meron pong 400 silent years diyan. At may mga historical, may mga ano po yung mga historian na sumulat, no, like sila John Maccabeus, no? John Maccabeus, no, ano yan, historian yan, no? Sumusulat siya ng history, pero yung writings niya hindi nakasama doon sa New Testament writings kasi hindi naman siya witness ni Christ. Hindi niya nakita si Christ, no? At hindi niya narinig yung teaching ni Jesus Christ. No, compared to the disciples of the Lord Jesus Christ, all of them were eyewitnesses of Jesus Christ. Kasi buhay si Christ, nakita nila, narinig nila, no? Of course, in the case of the Apostle Paul, hindi niya talaga nakasama si Christ. Pero Apostle Paul met Jesus Christ on his way to Damascus. Kinausap siya ng Panginoon, no? Kaya Apostle Paul was appointed, no, not by the will of man but by the will of God. Pag binasa niyo po yung mga introduction ni Paul sa kanyang mga writings, sinasabi niya lagi, Paul by the will of God, an apostle of Christ. So he was appointed apostle, no? And because Apostle Paul was no ordinary man, no, he was a student of Gamaliel. He was a very educated man, no? And that's the reason why 14 books ang sinulat niya, no? So, ang sabi ni Paul dito sa mga taga, be steadfast, meaning you have to be faithful to the Lord, you have to be faithful to His teachings, and you have to be faithful to keep going. Magpapatuloy, no? And what is the spiritual meaning of steadfast? Ano ibig sabihin ng steadfast, no? To be steadfast is to be firmly fixed, no? Not subject to change. To be steadfast is to be firm in belief and determination. To be steadfast is to be loyal and to be faithful. Yan po yung sinasabi ni Pablo sa Tagalog, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, yung determinasyon, yung loyalty, hindi sa tao ha. No, hindi sa tao, hindi sa pastor din. No, kasi karamihan may mga umaalis sa church, no? Hindi nagustuhan yung pastor, preaching ng pastor, yung asawa ng pastor, yung anak ng pastor. Tapos aalis na. O na-correct ni pastor, aalis na sa church, no? Pupunta na sa ibang church, no? Akala naman nila, pag tinigin nila yung ministry, sinasaktan nila yung pastor. But actually, hindi yung pastor ang nasasaktan. Yung si Christ mismo na ang nasasaktan, no? Pag yung mga membro umaalis dahil sa yung mga dahilan na masyadong petty, no? Hindi masyadong maliit, no, para pagdiinan mo ng pansin na hindi ka na maglilingkod. Lalo na kung mahawa ka ng ministry, tapos bigla kang umalis, iniwan mo yung post mo. Alam mo, hindi mo sinasaktan yung leader, yung pastora, o hindi mo sinasaktan kung sino pa yung mga leader na inaayawan mo sa simbahan na yan. Ang sinasaktan mo ang Panginoon. No? Naalala niyo nung sinabi ni Paul sinabi ni Jesus Christ kay Paul, sabi niya, why are you persecuting me? Nung na-meet ni Paul si Christ going to Damascus, sabi ni Jesus Christ, why are you persecuting me? Hindi sinabi ni Jesus Christ na, why are you persecuting the church? Sabi ni Paul, why are you persecuting me? So in other words, when you persecute the church, you are persecuting Christ. So when you are hurting the church, you are hurting Christ as well. Because the church is the body of Christ. No? Kaya hindi pwede tayong aalis ka sa church kasi ganito. Tapos iniwan mo bigla yung post mo, yung position mo. You are not hurting the leaders. You are hurting the pastor. You are hurting Jesus Christ, who is the body of Christ. No? Kasi body niya yan. So, kung sakutin natin, sabi ni Paul dito, be steadfast. Magpakatatag kayo. Kasi nga sa buhay Kristiyano, pwedeng hindi ka tumatag. Alam mo, yung sinasabi ni Paul dito, magpakatatag kayo, kasi itinitest lagi yung ating faith. Yung pasensya.
tinitest yung ministeryo natin. Sa loob at sa labas ng simbahan, sa loob at sa labas ng pamilya, sa loob at labas ng trabaho, sa loob at labas ng ating yung mga kaibigan natin. No? Sabi ni Paul, magpakatatag kayo. Actually, nung sinabi nga ni Paul dito, magpakatatag kayo, sa back of my mind, parang sinasabi ni Pablo, humanda kayo kasi ang labanan, ang buhay Kristiyano, hindi madali. Kailangan to ng katatagan. Pwede ba mag-amen dyan? No? Pwede nyo ba isulat dyan sa inyong note na magpapakatatag ako? Yan. Babasahin ko rin yan mamaya. Sulat niya para meron pa tayong usapan dito. No? So, ang sabi po ng James 1, verse 12, no? Sabi dyan, pinagpala ang taong nananatiling tapat. No? Sa English muna, no? Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. No? Sabi sa Tagalog dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Biro mo, pag ikaw ay nanatiling tapat, meron kang steadfast love sa Panginoon, sabi niya, tayo ay pinagpala na. No? Actually, sa ministry natin, hindi mo tayo pinagpapala ng Diyos dahil lang gumawa ka ng mabuti. Pero the mere fact na ikaw ay Kristiyano, pinagpala ka na. The blessing is already with you. No? Hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti, no, meron kang pogi points, no, tumulong ka sa kapwa, o may actually, yung mga anak ng Diyos, pinagpala na. Sabihin nyo nga po, ako'y pinagpala na. Totoo yan, pinagpala na tayo ng Panginoon. Wala ka pang ginagawa, pinagpala ka na. No? Pero sabi nito ng Panginoon, pinagpala ang mga taong nananatiling tapat din sa kabila na kanilang pagsubok. Matapos niyang malampasan ang pagsubok, sabi dito sa Tagalog, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Merong crown. No? Alam mo ba may dalawang judgment? Isang Bema judgment o yung sinasabing judgment seat of Christ. No? Yan, Bema judgment seat of Christ. Yun po yung para sa mga mananampalataya. At yung great white throne judgment, no? Yun naman ay judgment for the wicked. No, sila mga itutulak sa kumukulong asupre. Siyempre tayo mga Kristiyano, doon tayo sa Bema judgment o yung judgment seat of Christ. Na tayo i-judge lahat ng ating mga paglilingkod, dadaan sa apo yan. No, kung ito'y tunay na paglilingkod at kung ito'y pagkunwaring paglilingkod. Anong po ni Lord yan? Every Sunday, no, pag tayo sumasamba sa Panginoon, di ba? God is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. Every Sunday, tinitingnan ni Lord kung sino yung mga naglilingkod ng tunay o yung mga naglilingkod lang ng paimbabaw. Ayaw po ng Lord, no, ng mga Tupperware ministry. Alam niyo po ba yung Tupperware ministry? Matindi pa sa plastic. No? Ayaw ni Lord yung mga Tupperware ministry. No? Ang gusto ni Lord yung totoong naglilingkod. Kasi pag nalampasan po natin yung mga pagsubok, tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay. No? Bakit sinasabi ni Pablo na kailangan maging matatag ka? No? Tanong nyo nga kung may katabi kayo dyan. Sabihin nyo sa katabi nyo, bakit ba kailangan maging matatag ka bilang Kristiyano? Wala pa akong katabi. No? Medyo practice lang yan. No? Kasi, ang sabi niya sa John 16:33, John 16:33, sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Alam mo kung sino po nagsasalita rito? Si Jesus. No po, si Jesus. Sabi niya, I've told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sino nagsasalita? Si Christ. Sabi sa mga disciples niya, sa mundong ito, meron kayong pagpapagal. Meron mga kaguluhan kayong madadanasan. Pero sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Tatalastay. It is finished. When Christ was hung on the cross, victory was already being given to the believers. No? Pwede ba tayong pumalakpak dyan? Pwede ba magsulat ng amen dyan? No? We are all victorious already. Pinagpana tayo ng Panginoon. Pero, hindi lingid sa ating kaalaman na meron pong trouble sa buhay. Kasi nasabi ni Pablo, pakatatag kayo kasi may trouble.
No? Ang buhay Kristiyano is not like just lying on a bed of roses. No? Maraming thorns na pinagdadaanan ang isang Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo, be steadfast, magpakatatag kayo. No? Sabi nyo nga sa sarili nyo, magpakatatag ka, estong. Yung patawag sa akin ng nanay ko, estong. Magpakatatag ka, magpakatatag po tayong lahat. Kayo nakikinig dito. No? Yung milyong-milyong nakikinig sa oras na to, in Jesus' name. No? Milyon-milyon ba? O tama, milyon-milyon niya, no? Ta-times lang natin sa 1 million sa bawat nanonood, no? Milyon-milyon nanonood sa daily life sharing today. Alam niyo po ba ang original Hebrew word ng steadfast? It means kesed. Kesed. Sabi niyo nga po, kesed. No, yan po yung Hebrew word ng salitang steadfast. Kesed. Okay? Okay. So, the word for like I said, no, it refers to God's devout loving, no, that God is kindness, he's devout on his kindness, on his mercy, he's faithful at the very core of his character and action. Alam niyo yung, di ba, may kanta tayong, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. God is steadfast. His love is steadfast. So in relation to God, ano mo yung devotion ni Lord sa atin na mahalin tayo, hindi nagbabago. No, his faithfulness never comes to an end. They are new every morning. So if God's love is steadfast, the same thing. Our commitment to God should be steadfast. No? Unwavering, faithful, consistent. Yan. Yun ang steadfast love of the Lord. No? Si Pablo, pag tinignan niyo po yung lahat ng pinagdaan ng trouble ni Pablo, naku, ma-amaze po kayo. No? Gusto kong pakita rito, no? Basahin po natin yan, yung suffering of the Apostle Paul. No? Pag tinignan niyo po yung 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28, no, bigyan po natin ng pansin, no? Kung nagluluto kayo, huwag muna kayo magluto, no? Huwag muna kayo kumain. No? Ito, basahin natin po to. No po, no? Basahin po natin. Huwag kayong maglipat ng channel, no? No, huwag po kayong maglipat ng Showtime o Eat Bulaga ngayon, no? Focus po tayo dito, pinag-aralan po natin. No, we can see the least of the suffering of the Apostle Paul. No? Ito yung sinasabi niyang magpakatatag kayo. Basahin po natin na 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 28. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more, sabi ni Paul. Kasi dito nung sinulat niya to, Paul was being accused na kinukuha niya yung pera ng church. He was being accused of yung tithes ng church kinukuha niya, that the Apostle Paul was a false apostle. Kaya binanggit ni Pablo to. Tapos sabi niya, I have worked much harder. I have been in prison more frequently, being flogged more severely, being exposed to death again and again. Dito sabi ni Pablo, nagtrabaho siya ng matindi, siya po'y nakulong ng maraming beses. Kayo po ba nakulong na ba kita, naglilingkod kayo sa Panginoon? O di ba, hindi pa? O, tapos aangat agad, tapos ayawan na agad. Si Pablo, ilang beses po yun nakulong. He was even flogged severely. And he was exposed to death again and again. Pag dito po kayo sa Australia, again and again. Yan po paano pinopronounce yung again dito sa Australia, again. No? Sabi ni Pablo ito, he was exposed to death again and again. No? Diretso po natin yan sa verse 24. No? Sabi dito, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. No? 5 times, na-receive niya yung hataw ng mga Hudyo. Sabi niya, 39. 39 lashes. Kasi pag nag-40, namamatay na yung pinapalo sa likod. Pero si Pablo, naranasan niya times 5. Hindi po yun. Ba't hindi po yung mga Roman soldier pag pumalo? No? Sabi ni Paul, 3 times I was beaten with rods.
Three times ang pinagpupupok po si Apostle Paul. Sabi niya, once I was pelted with stones, pinagbabato rin siya. 3 times I was shipwrecked. Alam mo yung mga nagmi-mission? Kung nagmi-mission ka, tapos, ano ba yan? Yung sasakyan namin, hindi man lang aircon. Yung sasakyan na, ang daming angal, nagmi-mission na, pero ang daming angal. Si Pablo nga nagmi-mission, na shipwreck pa. Nasiraan pa doon sa kalagitnaan ng open sea. Kaya sabi niya, I spent a night and a day in the open sea. Dahil naglilingkod siya sa Panginoon, no? Kasi minsan sanay tayo sa air-conditioned bus, dapat pag nag-mission kami, dapat well provided kami, dapat marami kami pagkain, dapat ganito yung ano namin, hindi kami nahirapan. Si Pablo po nag-mission yan. He went to different places. Na po, tapos sabi niya, I spent a night and a day in the open sea. Nakabilad sila sa dagat. Siguro naman na sinasakyan ni Pablo diyan, hindi naman mamahaling barko, no? Ano pang susunod diyan? Okay. Sabi niya sa verse 26, sabi niya, I have been constantly on the move. No? Si Pablo hindi nagpapahinga yan, dire-diretso yung ministry niya. No? Alam mo sa ministry, wala po sinasabing mag-ano muna ako, leave sa ministry, indefinite leave. No? Walang indefinite leave sa ministry. Sabi ni Paul nga, di ba, yung let us redeem the time, for the days are evil, making the most of every opportunity to serve God. No? Alam niyo po bang paglilingkod, hindi po yan burden. Ang paglilingkod po is a privilege. Pag ikaw tinawag ka maglingkod sa church, pribilehiyo po yan, privilege. Because among the billions of people in the world, pinagkatiwalaan ka ni Lord na isang ministeryo. Ano ba dito sa daily life sharing, yung mga tumatawag sa amin, yung mga nagpe-prepare nito, hindi sila nakikita. Kami nakikita lang pag daily life sharing. Pero yung ginagawa po nila in private, ano po, nakita ni Lord lahat yan. Kaya yung mga ka-daily life sharing staff, saludo po kami sa inyo na naglilingkod. Kasi everyday, meron pong ganitong platform. No, actually, meron din po kaming Dawn Watch every day from 4 o'clock to 6:30 a.m. No, 4 o'clock to 6:30 a.m. Doon po sa Google Meet. No, ianihan po namin kayo, sana mag-join kayo, no. At ano po, different churches ang umatin po doon sa aming Dawn Watch, no. From Victory Church, CCF, different churches po, no po. Every day, Monday to Sunday, 4 a.m. to 6:30 a.m. Wala pong patid dyan. At yung mga staff din po doon, as early as 3:30 o 3 o'clock ng umaga, nagpipray na po yan sa mga gagamitin ng Panginoon, yung mga magpapaawit, yung mga magtetest. Pinagpipray na nila. Pagdating po ng bago mag 4 o'clock ng umaga, ready ng lahat. May nagpapatugtog. Nako, ang dami pong staff na ginagamit, yung mga taong ginagamit diyan. Pero all over the world po 'yan. No, galing Canada, pero mga Pilipino. No, galing Canada, galing UK, no? Masarap po, no? At kami po ay mag-aapat na taon na. Mag-aapat na taong nananalangin every day from 4 a.m. to 6:30 a.m. No, sana po makasama namin kayo para kayo nakikinig ng radyo, no, ng balita, pero ang sarap. Pag kayo po yung naka-attend, nako, hindi niyo na po titigilan. Nakaka-addict po ang pananalangin. Nakaka-addict po yung pagsasama-sama ng mga kapatiran na nanalangin from different full gospel churches across the globe. No, meron po kaming 120 to 130 people umaattend every day. As in every day. Kasama po yung Sunday dyan. Okay? So, sabi ito ni Paul, I have been constantly on the move. Walang tigilan, walang hintuan. I have been in danger from rivers. I have been in danger from bandits. Kasi po, nagtatravel siya eh. So, nakakasalubong siya ng mga magnanakaw, ng mga hold-upper. Nakakasalubong ni Pablo yan. Sabi niya, I am in danger from my fellow Jews. Kasi galit yung mga Jew kay Paul. Kasi si Paul, he was converted, no, from yung kanyang religion before, Judaism, to
Christianity. So galit-galit kay Paul yung mga Jew. Sabi, in danger from my fellow Jews, in danger din from Gentiles. No? Wala mapunta si Paul, no? Sabi niya, I am in danger in the city, I am in danger in the country, I am in danger at sea, I am in danger from false believers. Pwede ba nasabihin wow? No? Pwede ba nasabihin edi wow? Grabe po yung pinagdaanan ni Pablo. Kaya pag sinabi niya, be steadfast, alam niya ang sinasabi niya. Magpakatatag kayo kasi naranasan niya to. No? In danger city, in danger sa country, in danger sa sea, in danger from false believers. Tapos sa verse 27, hindi pa tapos. Sabi niya, wait, there is more. Sabi ni Pablo ito, I have labored and toiled and have often gone without sleep. No? Kaya yung mga umaangan na pagod na yung ministry, kulang na yung tulog ko. No? Si Pablo, may mga minsan hindi na natutulog sa paglilingkod. Of course, kailangan natin ng pahinga. No? Hindi ibig sabihin na magpakapagod kayo kasi marami po tayong gagawin sa ministeryo. Marami pa po, huwag kayong magpakapagod din. No? Pero kung kinakailangan yung presensya nyo, kahit kulang ang tulog nyo at kayo tinawag na maglingkod, sabi ni Paul, I have gone without sleep, I have known hunger and thirst. Kasi nga si Pablo, umaasa lang si Pablo sa tulong ng mga churches, no? Panagmimisyon, umaasa si Pablo sa tulong. No, yung church sa Philippi, yung church sa Macedonia, yan. Umaasa si Pablo doon. Kaya tayo po, when it comes to mission, huwag naman kayo maging kurips. Alam niyo po ba yung word na kurips? No? Stingy. Ano? Dapat tulungan po natin yung mission work. Kasi at the end of the day, pag namatay tayo, yung yaman nyo, wala pong makikinabang yan. Of course, yung mga anak may kinabang, no? When it comes to the kingdom of God, dapat po yung ating paglilingkod, kasama yung bulsa natin, lalo na pagtulong sa mga missionary. And we praise and thank God, no, kila Pastor Don Campoy, kila Pastor May, na nagpunta po sila sa Indonesia, no? Nakaka-bless po yun. No? Sana tumulong tayo every time they will go and minister, they have to support them. Sabi niya, I have known hunger and thirst. I have often gone without food. I have often gone without food. Sa ministry, sabi naman ito Apostle Paul na to, usapan po natin, hindi ito ordinary worker sa church. No? He was a student of Gamaliel. He was a theologian. He was a member of the Sanhedrin. Si Pablo mayaman to. Pero it comes to ministry, sabi niya, I have gone without food. Naranasan niyang nagmi-minister na walang pagkain. O, ang tanong, nakatagal ba si Pablo? Nakatagal. Kasi sabi niya nga, I finished the race. I fought the good fight of faith. No? Kasi nakatagal siya. Yung sa pagkain, hindi niya, sabihin yung, sinasabi niyang, naranasan niyang hindi kumain sa ministeryo. Sabi niya, I have been called. Pakibalik nga sis. I have been called. Ay, sige, isa pa. Balik mo sis. Yan. Sabi niya, I have been cold and naked. Naranasan ni Pablong maginaw. And naked, no? Bakit naked? Ano posible na yung mga suot ni Pablo, mga lumang damit? No? Yung mga pinaglumaan, no? Posible hindi na sakabili ng magagandang, kaya tayo blessed tayo sa church eh. No, tayo mga worker, may nagbibigay sa atin ng ganito. Sa ministeryo ni Apostle during that time, naranasan niyang, siguro wala siyang pangginaw. No? Wala siyang, kulang yung kanyang pananamit. Tapos sabi niya, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Biro mo, naglilingkod na siya, dahil yung ginagawa, tapos dala-dala niya pa yung burden ng mga churches. Kasi nga, sinulatan ni Pablo yung mga churches na yan. Sinusulatan niya, ini-encourage niya. Okay, so kaya pa ba? No? Sabi niyo nga sa katabi niyo, kaya pa ba? No? Isulat niyo nga doon sa inyong notes dyan, kaya ko pa bang maglingkod? Dahil kahit marami akong paghihirap na dinadanas, kaya pa ba? Si Pablo, kaya niya.
pag tinignan po natin itong listahan na to, pag kayo po'y nahihirapan sa ministeryo, basahin po natin ito. Tapos, sabi natin, nakakaya naman kung ako'y umaangal sa Panginoon. Dahil sa listahan na nandito, kayo pong nanonood, 20 people po ang nanonood ngayon. No, wag po kayo magpalit ng channel, no? Ito pong 20 people na nanonood ngayon sa oras na to, live, no po. Natanong niyo na ba sa sarili niyo na, ako ba ay matatag na naglilingkod sa Diyos? O lagi akong aandap-andap? O lagi ako nagrereklamo sa mga kakulangan sa ministeryo? And we thank God. Kasi merong Apostle Paul na totoong tao, totoong naglilingkod. Kasi minsan pag usapang Jesus Christ, sasabihin ng iba, Jesus Christ naman yan. No? Diyos naman yan. Yung mga pinaghihirap niya, kayang-kaya niya naman yan. O sige, ito usapang tao. Actually, tao naman si Jesus Christ no, naghirap siya. No? Pero marami pa rin mga Kristiyano na hindi nila nakikita yung suffering ni Christ. Ito, yung suffering ni Paul. Nakatulad nating ordinaryong tao, dumanas ang maraming pagsubok. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 4:7, yan, ito po yung mga paborito nating memory verse. No po? Yung iba, paborito lang, pero ayaw nung process. No? Sabi rito, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. O di ba ano yan? Steadfastness yan? O di ba yan ang usapang immovable? Ay, yan ang usapang pagpapakatatag. Sabi niya, I fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Siguro sasabihin natin, bakit puro I, puro I? Eh kasi nga si Pablo, ginagamit niya yung kapangyarihan, kanyang pananampalataya, yung kanyang calling, ginagamit niya. Kasi sa kapangyarihan ng Panginoon, kapatid, kasama ka. No? Yes, may power si Lord, yes, pero yung involvement mo. No? Sabi niya nga po, involvement. No po? Yung involvement mo. Ito pa, kaklaro ko to. Alam mo sa church, dapat wag tayong magtawag ng volunteer. Kasi po sa church, walang volunteer. Sa church, appointed ang mga manggagawa. Kasi pag ikaw, naglilingkod ka sa simbahan, no? Sabi mo, volunteer naman ako dyan. No? In my own terms. Kung gusto ko maglingkod, ayaw ko maglingkod. Gusto ko magsimba, ayaw ko magsimba. Gusto ko kumanta, ayaw kong kumanta. It's in my terms. Kasi volunteer naman ako dyan. Hindi naman ako bayaran dyan. Kasi volunteer ako. Actually, that's a wrong view about ministry. Hindi ka talaga tatagal. Kung yung view mo about leadership, no, is you are volunteering, hindi ka naman pasolduhan sa church, hindi ka tatagal. Kasi tinawag tayo ng Panginoon. Alam mo, may tatlong klaseng leader. Tatlong klaseng leader. Una, man-appointed. Itinalaga ng tao. Like King Saul. King Saul, tinalaga ng tao kasi gwapo, mataas. No? Wala silang hari. Ba't kami walang hari? Ba't iba may hari? Nakatinira si Saul. Ito hari. So they appointed Saul as the first king of Israel. Pero approve ba si Lord kay Saul? Hindi. No? Kasi yung mga tao nakabase sa itsura. No? Yun, man-appointed yan. Yung iba naman, self-appointed. Ako leader, no? Hindi naman tinalaga, pero nagli-leader-lideran. No? Yan. Yung, sorry po sa words. Kasi merong nagli-leader-lideran, no? Yung mga self-appointed leader na hindi naman itinalaga, hindi dapat makinig ka doon sa mga leaders mo na mag-appoint sa'yo, magtatalaga sa'yo. Of course, sa labas ng church, dapat leader tayo kasi grupo na natin yan. Kung may mga kaibigan ka, dapat leader ka nila. Sa family, ikaw ang pastor. No? Tatay ka, ikaw ang pastor sa pamilya mo kasi ikaw ang leader ng family. No? Pero pating sa church, of course, dapat in-appoint tayo ng ating yung mga higher authority sa church, no? Hindi tayo nagbi-minister without the spiritual covering, no, ng mga pastor. Kaya meron pa mga self-appointed, yung mga nagmamagaling. Hindi tatagal yun sa ministry, yung mga nagmamagaling. No, yung nakabase sa kanilang educational background, social status, hindi tatagal yan. No, yung pangatlong leader, God appointed. At yung sinasabi ko kanina,
No, we are appointed by God to be leaders. We are called by God to be leaders. Katulad ni David, he was called to be the king of Israel. And during his leadership, maganda ang leadership because he was appointed by God. Ano po? So, hindi ka tatagal sa ministeryo kung ang pananaw mo sa ministry is like, volunteer lang naman ako eh. Hindi naman ako tinawag dyan. Itinulak pa nga eh. No? Si Paul, of all his experience in life, sabi niya, I have fought the good fight of faith, I finished the race, I have kept the faith. Kaya nung sinasabi niya sa church sa Corinth na magpakatatag kayo, sa buhay niya, ginagawa niya. Alam mo yung mga ministeryo, pastor na ang galing mag-preach pero sa buhay wala. Ang galing magsalita pero sa buhay nila, nga. Alam mo yung word na nga, yung drawing lang. Si Pablo hindi. No? Pag sinabi niya yon, nasa buhay niya rin. Pinasa pamuhay niya. So ang unang encouragement, gusto mo pa ikaw ay leader, mag-last ang leadership mo. Sabi ni Paul, magpakatatag ka. No? Be steadfast. No? Dapat meron kang kesed. No? Katulad ng pagmamahal ng Lord sa atin. The steadfast love of the Lord never ceases. The same thing. With our love for God, never ceases. Pangalawa, sabi niyo nga po pangalawa. Nandiyan pa ba kayo? No, nandiyan pa kayo ha? Okay. Okay, pangalawa is be immovable. No? Sa Tagalog, huwag patitinag. Sabi ni Paul, so my dear brothers and sisters, eto nga, ang sundatan ni Pablo, hindi lang brothers, no? Kabuuan ng iglesia. Sa ibang translation po kasi, ano lang, brothers lang, you know? Sa New Living Translation, sabi niya, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Tapos sabi niya, always be strong. Tapos yung pangalawa, immovable. No, ito po yung second point natin. Be immovable. Huwag kayong patitinag. Again, sa salitang Tagalog. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag. No, sabi niyo nga po, patitinag. Yan. Huwag kayong magpasindak. No? Alam mo sa ministeryo, sindakan eh. No? Takutan ba? Yung unang masindak, talo. Unang matakot, talo. Si Satan, gagawa yan. Sisindakin po tayo. Yung mga experience natin sa buhay, yung mga nararanasan natin. Huwag tayong magpasindak. Ito yung sinasabi ni Pablo. Huwag ka magpatinag. No? Huwag ka magpatinag. And to be immovable is to be unyielding, no? Incapable of being moved or diverted. Pag sinabing immovable, hindi ka napupush agad-agad, no? Nakakapit ka, no? Hindi ka diverted, no? Hindi ka easily distracted. Hindi ka yung konting problema lang, ayaw na. Konting ano lang, ayaw na. O sabihin natin, kahit pang maraming problema pa, ayaw na. Ano po? Ang sabi ni Paul dito, huwag tayong magpatinag. Huwag tayong magpasindak sa mga gawa ng kaaway. We know Satan is like a roaring lion, no? And is waiting for us to be devoured. Yung mga kulang sa prayer, kulang sa Bible study, kulang sa worship, at hanggang ngayon nag-iisip pa rin kung aatin ng church o hindi. Pero mo, grabe, 15 years ka na sa church, 15 years ka nang born again, every Sunday, nag-ano ka pa rin, atin ba ako ng church? No? Kasi kung ganyan pa attitude nyo, natin, hindi tayo tatagal sa ministeryo. Paul is very concerned about the Corinthians' tendency to compromise their behavior, even their beliefs, for the sake of their culture during that time. Sa Corinth po, karamihan dyan mga idolaters. No? Sa church, kung nasaan ang Corinth, no po, ang church sa Corinth po, pinapaligyan sila ng mga pagan temples, tapos yung mga tao, no, ano sila, yung hindi sabi pinapangin ng mga hindi Kristiyano. So may tendency madala sila, lalo na kung sila pinipersecute, no? Alam natin no po na sa buhay Kristiyano, laging may temptation. May temptation po. No? Basahin po natin yung 1 Corinthians 10:13 to 14. No? Nandiyan pa ba kayo?
No, pwede niyo ba sabing amen? Amen po. Sulat niyo naman amen para alam ko nandiyan pa kayo, nakikinig kayo. 1 Corinthians 10:13 to 14. Sabi po rito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Therefore, my dear friends, flee from idolatry. Alam mo, sinusulatan ni Pablo dito, yung church sa Corinth, and there's a possibility na yung mga bagong Christian dyan, yung magkano pa rin ng idolatry. No? Or sa idolatrous act. Kasi sabi ni Pablo, oo, may mga temptation tayo. Pero sabi ni Paul dito, but God is faithful. He will not let you to be tempted what you can bear. In fact, ang sabi dito ni Paul, mayroong way out. In every trials, may way out. In every temptations, may way out. Sabi nga po, way out. At kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, may way out. Sabi mo sa sarili mo, may way out. May way of escape sa buhay natin. Okay? So, dito, it's not just avoiding the sin, but we should not assume that salvation bring us immunity from the earthly consequences of our behavior. No, nasa mundo po tayo na hindi perpekto. Kaya pag may ginawa tayong mali, of course, may consequence yan. May palo yan. No? Kaya sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. You have to examine yourself. Kasi minsan akala mo, malakas ka, pero deep inside, baksa ka na. No? Temptation is a routine part of our life. No, sometimes our desire to sin can sometimes feel so much more powerful than our desire to do what is right before God. Tapos sabihin natin, paano Lord kung di ako makaresist? Paano Lord kung ano? Hindi eh. Sabi ni Paul, may way out eh. Hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, Panginoon, talunan na ako rito. Pag itong temptation na to, talo ako lagi dito. Hindi ko to kaya. No? Huwag ka sumuko. Kasi sabi ni Paul, laging may way out sa 1 Corinthians 13. No? Sabi to, and He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. No? Laging may way out. And that is true for every Christian. No? That none of us are uniquely tempted by sin. Hindi pa sabi, ako lang may problemang ito. Ako lang may problema sa pamilya namin. Ako lang may problema sa asawa ko. Ako lang may problema sa anak ko. Ako lang may problema sa pastor ko. Ako lang. Hindi. Lahat po. Pare-pareho tayong may ganyang problema. No? Hindi yan unique sa lahat ng Kristiyano. No? So we are no more or less subject to temptation than those who came before us. Walk along us, no? Pag tinignan po yung heroes of faith sa Hebrews 11, grabe po yung mga pinagdaanan nila. Oh, how much more Jesus Christ? Two weeks ago, we celebrated yung Good Friday at Resurrection Day. 2 weeks ago. Pero tinan nyo yung Hebrews 4, verse 14 to 16. Ayan ko, kanandyan pa yan. Ayan, sabi dito, ang ating pinakapunong paring ito, si Christ yan, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinuksyo siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. No? Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sinasabi po ni Paul, no? Dito, sabi niya rito, meron tayong high priest who is unable to empathize with our weaknesses, no? Na once he was tempted, pero hindi siya na-tempt. Hindi siya nag-commit ng kasalanan. Kaya nga, lahat ng paghihirap natin sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid, naranasan ni Jesus Christ yan. Alam niya yan. Sabi niyo nga sa sarili niyo, alam ni Lord yung pinagdadaanan ko. Kung may pinagdadaanan kayo ngayon, alam ni Lord yan. Huwag kayong susuko.
Kasi napagdaanan niya yan. Actually, mas matindi pinagdaanan ni Jesus Christ sa buhay natin. Compare sa, mas matindi pinagdaanan ni Apostle Paul kaysa sa pinagdadaanan natin ngayon. Mamasahe lang ba sa church? Problema mo? O, tampuhan lang ba ang pinoproblema mo? Sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono kasi naranasan niya ang paghihirap na posibleng dinadanas natin ngayon. Okay? So, pangalawang sinabi ni Pablo rito, huwag kayong magpapatinag. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, isulat nyo po doon sa hindi ako magpapatinag. Sige po, sulat niyo yan. Hindi ako magpapatinag. Opo. So, pangatlo at huli, be always abounding in the work of the Lord. Ito po yung pangatlo. Always abounding in the work of the Lord. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. No? Knowing that in the Lord your labor is not in vain. Actually, paborito ko talaga itong verse na to. Pag ako po yung nabibigatan sa ministeryo, yung parang give up ka na, sabi ni Lord, no, our labor in Him is not in vain. Hindi na walang saysay, hindi na walang pag-asa. Lahat ng paglilingkod natin, nakalista. Lahat ng iyak nyo sa paglilingkod, nakalista. Lahat ng pagod, nakalista. Lahat ng inabono nyo sa church, nakalista. Napakabuti po ng Diyos. No po? Our labor in the Lord will never be in vain. Sabi niya, kayo'y laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Ano ibig sabihin yung lagi kayong sumasagana? No? Ang sinasabi ni Paul dito, always give yourselves fully to the work of the Lord. When we serve God, serve Him 100%. Not 90, not 99, not 98. Because He's worthy of our service to Him 100%. If Jesus Christ hang on the cross, willingly submit Himself to the Father 100% at tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, in return, we should give God 100% of our commitment to serve God. Can I hear amen? Sabihin niyo sa sarili, hindi ako susuko. Anong pinagdadaanan ko ngayon, hindi ako susuko. Kasi pinagdaanan ni Jesus Christ, grabe. Pinagdaanan ni Apostle Paul, grabe. Yung pinagdadaanan ko, malayong malayo sa pinagdaanan nila. Ang sabi ni Paul, when you serve God, you have to serve God in excellent way. No, you have to excel in the ministry. No? At sa paglilingkod po natin sa Panginoon, ito na po maisishare ko na po sa 22 people na nanonood ngayon, no? 22 million pala. Okay? So tingnan po natin, no? Let's excel sa ministry. Paano ba tayo mag-excel sa ministry? No? Number one, you have to work with enthusiasm. Pag maglilingkod ka sa Panginoon, dapat naglilingkod ka ng may kagalakan. Yung pupunta ka sa church, excited ka. Hindi yung pupunta ka pa na sa church, pagod ka na. No? Dapat may enthusiasm. No? Regardless of whether the job is big or small, we will give our best. Sabi, hindi naman ako leader ng malaking ministry. Ito lang naman yung ministry ko, tiga bukas ng pintuan, tiga prepare ng pagkain, tiga saway ng mga bata sa Sunday school. Hindi man ako katulad yung mga nasa unahan dyan, no? Yung mga preacher, yung mga worship leader, yung mga frontliners sa church. Actually, maliit o malaki ang ministeryo, hindi pinag-usapan po eh. Kasi at the end of the day, ang sasabihin na ni Jesus Christ, come in, my good and faithful servant. No? Hindi niya sasabihin, come in, my good and excellent preacher. Come in, my good and super anointed worship leader. Come in and my faithful prayer warrior. Hindi. Sinasabi na ni Jesus Christ, come in, my good and faithful servant. Kasi sa mata ng Diyos po, pantay-pantay lang tayo. Ang pastor at ang janitor, pantay lang yan.
Ang pinag-uusapan po dyan, faithfulness sa ministry. No? Sabihin, dapat mayroon ka enthusiasm. When you serve God, excited ka. No? Ang sabi ng Colossians 3:23, wala po dyan, no? Whatever you task is, put your whole heart and soul into it as work done for the Lord and not merely for men. Colossians 3:23, panaglilingkod tayo, dapat sa Panginoon natin ginagawa, hindi dahil sa tao. And then, and only then, we will serve God with enthusiasm. Pangalawa, paano tayo mag-excel sa ministry? You sharpen your skills. So, kung may skill ka, i-sharpen mo yan. No? Linangin, sa salitang malalim na tayo, linangin mo yung iyong talents or skills. May gift ka sa teaching, umating ka ng mga seminar about how to be yung teaching, how to be a good teacher. No, magaling kang kumanta, ano mo yan, i-sharpen mo yan, yung pagkanta. No, magaling ka mag-drawing, magaling ka sa IT, computer, magaling. We need to sharpen our skills. To excel in the ministry, sharpen your skills. Ecclesiastes 10 verse 10 says, if the axe is dull and its edge is unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Ba, meron kang itak na hindi matalas, no? At meron kang pinuputol na puno, ang tagal mo putulin nyo kasi hindi matalas yung itak. Pero pag ginawa mo ng sharpen the axe, tapos saka mo siya gamitin, one click lang, no? Siguro mga 2 hampasan mo lang doon sa kahoy, putol na sa gitna. Kasi sharpen yung axe. Pero pag di mo sharpen yung axe, it will take a while. The same thing with ministry. If you want to be effective worship leader, effective pastor, alam niyo po kahit kami, I'm pastoring a church for more than 35 years now. Pero I love to attend seminars, conferences, na mag-enhance sa aking skills. If you want to excel, sharpen your skills. Pangatlo, people will excel in the ministry if they are also excelling to keep their word. Mag-excel sa ministry kung ikaw ay tama sa sinasabi mo. You are a reliable person. No? People can be counted on to do what they say they'll do. So, these people excel because people of integrity are rare in the society. Alam mo yung mga people with integrity ngayon? Parang konti na lang. No? So, we must be aware of our words. Dapat, pag leader ka, reliable ka. Kasi pag ikaw leader ka, sinungaling ka, nagsisinungaling ka, pag leader ka, hindi ka consistent sa sinasabi mo, you will not last the ministry. The worst part is pag leader ka, chismoso, you will not last in the ministry. No? Everyone talks about how loyal and faithful they are, but just try to find someone else who really is. Sa Proverbs 20 verse 6, ito po natin yan. We need to excel in our word, our integrity. Because you cannot separate the preaching of the word and you being the doer of the word through your actions and through your words. Pang-apat, you will excel in the ministry if you maintain positive attitude. Hindi ka complainers. No, hindi kayo complain. Wala tayong nito, ang init-init, wala tayong ganyan. Ano ba yan? No? Yung pag-leader ka, hindi mo makuha lahat, no? Kasi minsan may mga leader po na pag hindi na nakuha yung 100% commitment ng mga tao, nagagalit. No? Leader ng prayer ministry, hindi lahat umati ng prayer ministry, nagagalit. No? Leader ka ng worship team, hindi mo nakuha commitment ng nagagalit. The worst, umaalis. Ano mo sa ministry po, dapat hindi tayo lagi nagko-complain. Kung ano yung meron, gamitin. Kung sino yung nandun, gamitin. Yung wala, wag mo na sayangin ang oras mo. No, sa mga wala, hindi umaten, hindi nagpakita. No? Kasi kung nakapokus tayo sa negative, we will not excel in the ministry. Can I hear amen?
No? Ang sabi ni Paul, Philippians 2:14 to 15, Philippians 2 verse 14 to 15, do all things without grumbling or arguing, and you will shine out like a light in a dark world. No? So, ang puntos natin dito, huwag tayong mag-complain. No, kung ano yung the best na pwede natin at that time, okay lang yan. We will share Jesus. No, dumadami na po tayo. 24 million na po tayo ngayon nang nanonood. No, and hi, shout out to sa 24 million na nanonood today. Okay? So, sabi ng Ecclesiastes 10 verse 4, Ecclesiastes 10:4. If the boss is angry without you, don't quit. A quiet spirit will quiet his bad temper. Huwag tayo mag-quit. Huwag tayo sumuko agad. No po? And let's have a positive attitude. No? Kasi pag puro negative, wala eh. We will not extend the kingdom of God. No? And lastly, no, can I hear amen? Ito yung masaya ang mga tao, no, pag lastly, no, people who excel do more than is expected. Yung tao po rin nag-excel sa ministry, yung meron siyang kagalakan sa ministeryo, no, these are the people who do more than is expected. No, ito yung mga taong walking the other mile. Ito po yung sinasabi, yung mga tao na willing to give the other cheek. No? This is a secret that every successful leader has to discover. You will never excel by only doing what is required. No? The bare minimum. Pero you will excel, no, kung tayo ay nag-excel tayo kung ginagawa pa, sobra pa doon sa pagtawag sa iyo ng Panginoon. No? Alam niyo po ba, may papakita po akong picture diyan. No? Ito po yung picture ng Tower of Liberty. No, 2014, nakapunta po kami diyan noong 2014. Nakaikot po kami sa ilalim niyan. Alam niyo po ba, maraming Pilipino nasa ayun pong lugar na nasa isang island po 'yan. No, kailangan niyo pang magbangka bago kayo makarating diyan sa Tower of Liberty. Alam niyo po ba, ang sabi ng isang sabi si Oscar Hammerstein. Sabi niya, kinuwento niya na doon daw sa top ng statue na yan, meron daw helicopter, no? Umabot sa pinakaulo nung Statue of Liberty. Tapos nung nandun siya, habang binibidi niya, lalo siyang na-amaze. Na-amaze po siya. Wow, it's perfectly done. No? Kasi siyempre, wala namang makapunta sa tuktok niya. Maliban lang na gagamit ka ng helicopter. No po? Pero yung artist nitong Tower of Liberty, hindi niya lang pinaganda yung labas. Pinaganda niya rin yung yung area na kahit hindi makikita ng tao, pinaganda niya pa rin. Kita niyo po yung puntos, no? Hindi yung gumawa nito, hindi lang itong okay na yan. Total, hindi naman nakikita yung ulo na niya. Wala naman pupunta dyan sa tuktok. Pero yung according to this man, Oscar Hammerstein, sabi, may nakakita raw sa tuktok ng tower at napakaganda raw. Well structured pa rin. Maayos pa rin. So I think it's the same thing. No? Sa atin, pag linlikod natin sa Panginoon, hindi lang pwede na yan. No, daily life sharing, eto na, pwede na yan. Hindi tayo nagmi-minister na ganun. Na pwede na yan. Dapat ang minister sa Pinoon, pwede. No? Excellent. God, the God that we serve is an excellent God. Lahat ng ginawa niya sa atin, excelente. Ang ibinigay niya, pinako sa krus, hindi si Moses. Hindi niya pinapako sa krus kahit si Peter, no? O si Abraham. Ang binigay na pinako sa krus, excellent sacrifice, si Jesus. No, it's the same thing with ministry. Dapat excelente ang paglilingkod natin sa Panginoon. So isulat nyo nga po dyan, sa comment nyo rin, excelente dapat ang paglilingkod ko. So in conclusion, tatlong bagay. Magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag, sumagana
sa gawain ng Panginoon. Laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Ito po yung encouragement po. In order for our leadership to last, we should be steadfast, immovable, and always excited to serve God. May enthusiasm. Tapos, sabi ni Paul sa huling-huli, sabi niya, kaya mga kapatid, kung minamahal magpakatatag kayo, huwag kayong patinag, kaya lagi sumasayan sa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Ganda. No? Your labor will never be in vain. Kaya sa pagtatapos po natin, ayahan po natin ang Panginoon sa ating presensya. Kung tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok, hindi po tayo matitinag. Hindi po tayo hihinto. Bagkus, lalampasan pa natin yung mga pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Pag pinalakad ka ng 1 mile, ni Lord, 2nd mile ibibigay mo. No? Pag sinabi nila, ibigay mo yung left cheek, yung right cheek, ibibigay natin. No? Because we would like to serve God in an excellent way. At sabi ni Pablo, your leadership will last because all your service to God will never be in vain. Amen? Tanong, immovable ka ba? Paglilingkod mo sa Lord? Steadfast ba? Nag-i-enjoy ka pa ba sa ministeryo? At kung not, check po yan, tatagal ka sa paglilingkod. At yan po yung mensahe ng Diyos sa hapong ito. At tayo po'y mananalangin, sabi niya po sa panalangin, 23 people, 23 million nanonood dito, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa mga nanood ngayon, Panginoon, nakarinig ng iyong mga salita. Salamat, Lord, dahil ang pagkatawag mo sa amin, hindi na naman isang araw lang. Lord, you have called us to be faithful, to be steadfast, to be immovable, Lord, and to enjoy our ministry. And Father, your calling to each and every one of us isn't just good for one day. Lord, what you want from all of us, like what the Apostle Paul says, you want us to see serving you faithfully. Lord, in your second coming, Lord, you will find each and every one of us excitingly serving you. Father, we thank you, God, because we know that you will grant the desires of our heart today. Whatever our pains, whatever our struggles, whatever our challenges are, Lord, Father, you always be with us. And we know, God, that like Paul and like you, Jesus, we can also say, we can fight the good fight of faith, we finish the race. And Father, we thank you, God, for what you have said and spoken to our individual lives, oh God, and individual ministry and calling. And we say yes to your word. And we say yes to your challenge, Lord, that we should have a lasting leadership, Lord. By your grace, by the power of the Holy Spirit, and by the guidance of your word. Father, we honor you and we thank you, God. And for those people who have listened and watched, and those who will be watching this, Lord, later, Lord, I speak blessing upon their lives as well. Again, we honor you. We thank you, God, for the wonderful fellowship, Lord, that we have with you, Lord, today. In the name of Jesus Christ, we pray. And everybody will be blessed by God and say, Amen and Amen. At magandang hapon po sa bawat isa. And thank you for inviting us. And siguro, araw-araw po, manood po kayo ng daily live sharing. At it will be a fruitful time, no? Hindi masayang time nyo pag tayo po nanonood. Ito pong ating sharing. At inanaya po namin kayo, meron po kaming prayer meeting niya. Dito po sa Connect City Church, dito sa Melbourne. Yeah, we have Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, every day prayer, no? And our lady Sister Maris Manopio. Yeah. And also, we have also an ongoing training for parents, no? Yung parenting children course po namin, yung mga magulang na nag-aalaga ng mula 1-year-old hanggang 10-year-old, meron po kami parenting seminar. Only, ating 5 session po to, and it's free. And we're inviting you to come kung malapit po kayo sa area. No? At ang huli pa naming
announcement is, meron pa ba? Ayan, no? Dito po sa Connect City Church, meron po kaming team for the month. We're discussing about Jehovah Shaphat, no? Which means God is our judge. Yun po yung the whole team for the whole month of April. No po, ito po yung aming tema na pinipreach sa church, no? So this coming Sunday, Pastor Buddy will be our preacher, and then the third Sunday will be ako uli, tapos yung last po is si Pastor Mano Jose. So again, in behalf of Connect City Church, we thank you, Daily Life Sharing, for inviting us na po dito sa gawain. And thank you Habitation, Hub of Christ, no, Church, for inviting us as well, and also Pastor Don Campoy and Pastor May. Salamat po at sa lahat ng staff, no, si Sir Raso and Sister Shekinah, no, salamat, no, sa suporta niyo rin. God bless everyone and see you next time. See you tomorrow. God bless po. Magandang hapon po. God bless.